Isang positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ pinaasa, naka-move on at self-partnered pa rin. Ako po si Red. Sa ating kwentuhan ngayong araw na ito dito sa Red Diaries Tagalog Love Stories, ating ibabahagi ang isa na namang kasaysayan ng pag-iibigan na ating naitala, syempre sa ating Red Diaries. At ito ang nakakatuwang kwento ni na Cindy at Carl. Syempre, dito lamang sa Red Diaries, Red Diaries, sa Red Diaries, Red Diaries. Isa sa pinakamasayang parte ng buhay estudyante ay ang mga programa o event na may kinalaman sa pag-ibig. Sa madaling sabi, ang Valentine's Day. Sa isang napakaingay at magulong event, sa kasagsagan ng 7:00 ng gabi, nandito si Cindy sa isang sulok. Nakatanaw lang sa kanyang matagal ng crush since first year. Hindi lang niya magawang lumapit dahil napakaraming tao. Isa pa, sikat si Carl. Kung tatangkain naman niyang magpapansin, parang sinabi na rin niyang naghahanap siya ng away. Bukod kasi sa kanya, marami pang babae ang nagkakagusto sa binata. Si Carl kasi ay isang varsity player sa basketball ng kanilang university. Sa bawat pagbato pa lang ni Carl ng bola sa ring, napakaraming babae na ang tumitili. Kulang na nga lang maglaglagan pa ang mga panty nila. Napaka-OA kung iisipin pero si Carl kasi yung tipo ng lalaki na hindi basta maaabot ng isang hampas lupang katulad ni Cindy. Si Cindy na average woman lamang. Hindi matalino pero hindi naman din bobo. Maganda na parang hindi na pangit pero sakto lang. Ganun kagulo ang pagsasalarawan niya talaga at maging yung paglalarawan ng iba sa kanya. Kaya naman kahit na anong gawing pangarap ni Cindy, hanggang tingin na lamang talaga siya. Habang nagkakagulo pa nga sa field dahil sa isang bandang tumutugtog, nagpunta na muna si Cindy sa park ng kanilang university. Naboring na kasi siya. Wala rin naman kasi siyang makausap at yung mga kaibigan naman niya kasing sina Claire ay lumalandi pa. Malabong maistorbo niya ang kaibigan kapag ganong nakamalandi mode on. Habang nakaupo sa bench at nanonood ng paboritong vlog sa cellphone, nakarinig siya ng boses lalaki sa hindi kalayuan sa kanya. Wala naman siyang balak makichismis kung hindi lang si Carl ang lalaking yon. "Please dad, nandito pa ako sa school eh. Mamaya niyo na ako pauwiin. Nag-i-enjoy pa ako eh." May kataasan ng boses na sabi ni Carl sa kabilang linya. Lumapit pa ng bahagya si Cindy sa kinaroroonan ni Carl para mas marinig niya pa ang pinag-uusapan. "Okay fine. Palagi naman kayong tama eh. Nakakasawa na." At pagkatapos ay padabog na pinatay ni Carl ang call. Sa hindi inaasahan na katangahan, may natapakang kung ano si Cindy kaya napalingon si Carl sa gawin niya. Huling-huli siya na nakikinig. Pero sa halip na magalit sa kanya ang binata ay lumapit ito sa kanya at nag-abot pa ng kamay sabay sabing, "You okay?" At halos magtatalon sa tuwa ang kalooban ni Cindy nang tanungin siya ng ganon ni Carl. Para sa kanya, ang tanong na iyon ang pinakamagandang mga salita na natanggap niya mula nang mag-aral siya sa university nila. "I thought muntik ka nang masubsob," sabi pa ni Carl. Nakayuko kasi ang forma ni Cindy kaya inakala ng binata na madadapa siya. Oo, pero ayos lang ako." Nauutal niyang sagot. Dahil nakalahad naman na ang kamay ng binata ay inabot na rin niya iyon. Isang malaking opportunity nga sa kanya ang mahawakan man lang ang parte ng katawan na iyon ng binata. Nang makatayo ng tuluyan si Cindy, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Mabuti na lang talaga ay medyo madilim kaya hindi iyon nahalata ni Carl. Sabi pa ng binata, "Sorry sa mga narinig mo kanina ha. Nagalit lang ako dun sa mga parents ko."
Hindi maintindihan ni Cindy kung bakit kailangan pang humingin ng binata ng pasensya sa kanya. Dahil kung tutuusin, siya pa nga dapat ang mag-sorry dahil napaka-marites niya sa part na yon kanina. Sabi na lang ni Cindy na may pilit ng ngiti. Hindi. Hindi, okay lang. Hindi ko naman ipagsasabi. Don't worry. I don't know you pero can I ask you a question? Hindi makapaniwala ang dalaga sa nangyayari. Nakakausap niya ngayon ng matagal ang lalaking hindi man lang malapitan ng ibang babae. Dream come true talaga ang sandaling ito para sa kanya. Kung kaya't, sure. Wika ni Cindy na may konting hiya. Do you love your parents? Hindi naman ganun kahirap ang tanong na iyon para kay Cindy. Pero napaisip lamang siya saglit dahil napakalalim ng tanong. Naisip tuloy ng dalaga kung gaano rin ba kalalim ang problema ng binata sa mga magulang niya. Pero kailangan niyang sumagot. Hindi pwedeng madismaya sa kanya ang matagal na niyang crush. Oo, I love them so much. Tanging sagot ni Cindy. Napangiti lang si Carl sa sinabi niyang iyon. Aalis na sana ang binata pero nagulat si Cindy nang bigla siyang hilahin patago sa likod ng puno. Huwag kang maingay Nandyan yung mga chaperon ko sabi ni Carl. Huwag kang maingay. Ang kulit. Napatakip na lang ng bibig si Cindy. Kinakabahan siya, hindi dahil baka makita silang nagtatago, kundi dahil hanggang sa mga sandaling ito ay hawak pa rin ni Carl ang kanyang kamay. Palihim na natutuwa si Cindy at pinapanalangin na habang buhay na lang sanang hinahanap ang binata ng kanyang mga bantay. Upang nang sa ganon ay habang buhay na rin silang magkahawak ng kamay. Maya-maya ay nadismaya ang dalaga dahil lumabas na rin sila. Sorry, sabi ni Carl nang makitang nakahawak pa rin sa kamay ng dalaga. No, it's okay. Tagalan mo pa. Sabi ni Cindy sa isip niya. Salamat sa oras but I need to go. Sabi ni Carl at umalis na rin kaagad. Habang papalayo ang binata ay abot na yata hanggang batok ang ngiti ni Cindy. Ito na yata ang pinakamasayang Valentine's Day niya. Para talaga siyang timang na kinikilig sa ilalim ng puno. Magmula nga noon ay madalas na silang nagkakatinginan sa kantin. Kapag nagkakasalubungan sila sa hallway ay nginingitian na siya ni Carl. Pakiramdam tuloy ni Cindy ay isa na siyang reyna dahil sa lahat ng babae sa hallway ay siya lamang yata ang tinitignan ng lalaki. Base pa nga sa nakalap na impormasyon ni Cindy gamit ang stalking skills niya. Mailap sa mga babae si Carl. Mapili kumbaga. Napakapihikan. Ang hindi niya lang malaman ay kung ano nga ba talaga ang gusto ni Carl sa babae. Isang beses habang mag-isa siyang kumakain sa kantin, biglang umupo si Carl sa harapan niya. Kinagulat iyon ni Cindy. Lahat din ng mga babae sa kantin ay para bang kinakain na ng inggit. Kahit nga rin yung nagbebenta ng siopaw ay inis na rin kay Cindy. Panimula ng lalaki. Candy, right? Cindy. Cindy ang pangalan ko. Nahihiyang sagot ng dalaga na animoy nagpapabebe. Cindy, can we talk later? Nabulunan naman agad sa kinakain si Cindy. Sabi niya sa isip-isip niya, Oh my God! Kami lang na dalawa ay mag-uusap? OMG! Subalit naputol ang kanyang iniisip ng, So, payag ka na? Wait, para saan ba? Tanong ni Cindy na pilit pa rin itinatago ang ngiti sa labi. Basta mamaya sasabihin ko sa'yo. Aabangan kita dun sa backdoor pag uwian na. Sige bye. At mabilis ding umalis si Carl. Naiwan si Cindy na parang pinapatay na sa tingin ng mga babaeng nasa kantin. Pakiramdam ng dalaga ay nakasalang siya sa isang malaking kawali. Nag-iinit ang mga tingin sa kanya.
Lumipas ang mga oras at ramdam na ramdam ni Cindy ang kaba, lalo nang siputin niya si Carl sa backdoor. Sakto naman na pagdating niya roon ay naghihintay na rin sa kanya ang binata. Nahihiyang lumapit si Cindy pero sa loob-loob niya ay labis ang kanyang pagkatuwa. Dati-rati ay hanggang tingin lamang siya sa binata pero ngayon nagagawa na niyang makalapit dito. Hi. Bati sa kanya ng binata. Hello. Sagot naman niya. Tara. At nauna nang naglakad ang binata. Hindi alam ni Cindy kung saan sila pupunta. Basta't para sa kanya, ang mahalaga ng sandaling iyon ay magkasama sila na naglalakad sa sidewalk. Makalipas ang halos 15 minutong paglalakad at malayo na rin sila sa bisinidad ng university, huminto sila sa isang tindahan ng mga tusok-tusok. Niyaya siya ni Carl at sabi, "Tara, kain muna tayo." OMG! Ano to Lord? Nagtidate na pa kami? Tanong ni Cindy sa utak nito. Tanong ulit ng binata. Nakain ka ba nito? Sa totoo lang, laking marangya si Cindy kaya never siyang nakatikim ng mga pagkaing nabibili sa tabi-tabi. Pero dahil si Carl ang nagyaya sa kanya, baka nga pati tae ay kainin na niya. Oo naman. Manong, 5 order. Bidabidang sabi ni Cindy. Nagulat si Carl sa sinabi niyang iyon. Napansin naman ni Cindy ang reaksyon ng binata at natanto niya na mas cute pala si Carl kapag nagugulat. Tanong sa kanya ng binata, "Kaya mong ubusin yun?" "Aba, oo naman." At ngumiti muli si Cindy. Pumesto muna sila sa lamesa habang naghihintay ng kanilang order. Muling nagtanong ang binata, "Ano kasi, pwede bang humingi ng favor?" Oo naman. Ano ba yun?" Tugon agad ni Cindy. "Pumapayag ka na agad?" Nakangiting sabi ni Carl. Sige, ano muna?" At hinawi pa saglit ni Cindy ang kanyang patilya na parang nagpapakyut. Huminga ng malalim si Carl bago nagsalita. "Pwede ba kitang isama sa Valentine's party? May pupuntahan kasi akong party mamaya eh. Inimbitahan ako pero wala naman akong masama kasing babae." Biglang naubo si Cindy sa kanyang narinig. Ang sabi pa niya, bakit kailangan ng babae sa party? Ayoko kasi na may lumandi sa akin dun. Magpapanggap ka lang na girlfriend ko. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa mga paperworks natin, okay? Yun na lang yung kapalit. Please. At sandaling nag-loading sa utak ni Cindy ang mga sinabi ni Carl. Kung hindi siya nagkakamali, pansamantala siyang magiging jowa ng binata. Napangiti tuloy ng palihim si Cindy sa utak niya at sa loob-loob niya ay parang napakagandang idea nun. Maranasan man lang niya tinitingalang lalaki sa university nila. Kung kaya't, seryoso ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Cindy. Yes. So, deal? Hindi na rin nag-isip ng matagal si Cindy. Isa na kasi itong biyaya na lumapit sa kanya kaya hindi na rin niya kailangan pang pag-isipan na magpabebe pa. Tuwang-tuwa ang dalaga na makauwi sa kanila para makapagbihis. Pinayagan naman siya kaagad ng kanyang daddy. Hindi naman kasi stricto ang mga magulang niya at sa katunayan nga, hinahayaan na sila na maging independent. Simpleng dress lang naman ang isinuot ni Cindy pero nang ibabaw ang korte ng kanyang katawan. Hindi rin naman gaano makapal ang makeup niya nang sa ganun ay hindi naman siya magmukhang clown. Sa isang coffee shop na malapit sa eskwelahan nila ang pinag-usapang meeting place. Sa katunayan pa ngay naunang dumating si Cindy dahil hinatid siya ng kanyang kuya. Maya-maya lang ay nakita niyang tumatakbo papalapit si Carl. Nakasuot na ito ng formal attire na bumagay sa tema ng party. Sorry, nalate ako. Nasira yung sasakyan namin eh.
Sabi ni Carl na medyo hinihingal pa. Okay lang, commute na lang tayo. Nakangiting sabi ni Cindy. Agad na pumara ang binata ng taxi. Nakaalis naman sila agad na matiwasay at dumating nang hindi pa gaano nagsisimula ang party. Masaya naman yung parting kanilang dinaluhan. Maraming nakilalang tao si Cindy na mayayamang kabarkada ni Carl. Kahit na same level ni Cindy ang mga iyon, pagdating sa antas ng buhay, hindi siya makasabay dahil iba ang kinalakhan niya. Dumaan din kasi sa hirap ang pamilya ni Cindy bago sila tuluyang nakaangat, kaya nahihirapan pa rin siyang mag-adjust. O paano bro? Mauna na kami ng girlfriend ko ah. Paalam ni Carl na medyo lasing na rin. Nagpasalamat na rin naman ang punong abala ng Valentine's party. Hanip ka talaga Carl. Ang ganda na nakuha mong bebe ah. Kung hindi mo lang yan girlfriend, kinuha ko na yan para may kabebe time naman ako. Natatawa na lang si Carl sa sinasabi ng mga kabarkada. Pagkatapos noon ay inakbayan na niya si Cindy sa paglabas ng resort na pinuntahan nila. Grabe ka, ang dami mo palang kaibigan na mayayaman. Namamanghang sabi ni Cindy. Ngumisi muna si Carl. Ganun talaga kapag rich kid. Pagmamayabang ng binata. Nang may dumaan na taxi ay agad nilang pinara yun. Nakatulog na nga si Carl habang nasa biyahe sila. Napangiti si Cindy nang mapatingin siya sa hawak na cellphone ng binata. May naisip kasi siyang kalokohan. Kinuha niya ang daliri ng binata para buksan ang lock. Balak lang naman sana niyang ipasa ang mga larawan ng binata sa cellphone niya pero aksidente niyang napindot ang message box. Sabi sa text na nabasa niya, Kuya, gutom na kami. Anong oras ka uuwi? Lasing na naman si Papa. Nag-away na naman sila ni Mama. Nagtaka naman si Cindy sa nabasa. Unregistered kasi yung number na nag-text sa cellphone ni Carl. Inisip tuloy niya na baka wrong send lamang iyon. Ngunit nang gumalaw na si Carl ay mabilis niyang ibinalik sa kamay ang cellphone na iyon. Dahil hindi naman alam ng dalaga kung saan nakatira si Carl, bumaba na rin silang dalawa kung saan sila nag-meet. Doon din kasi ang sinabing lugar ni Cindy na kung saan muli siyang susunduin ng kanyang kuya. Sakto naman na pagdating nila ay naroroon na ang Kuya Leo ng dalaga. Sabi ni Leo, "Oh, lasing na yan ah. Kuya, pa-help nga. Babayaran ko na si Manong." At agad na inalalayan ni Leo si Carl. Pero pagkatapos magbayad ni Cindy ay bumitaw din agad si Carl sa kuya niya. "Kaya ko mag-isa," sabi ng binata. Hindi pa naman gaanong lasing si Carl. Sa katunayan ay kayang-kaya pa naman niyang maglakad pero syempre gabi na rin sa daan kung kaya't nag-aalala ang magkapatid. "Ihatid ka na lang namin sa inyo." Pag-aalok ni Leo. "No, I'm okay. Thank you ah. Lalo na sa'yo Cindy. You made me happy tonight." Nakangiting sabi ni Carl na para bang biglang nakaramdam ng lungkot si Cindy sa boses niya. "Gabi na. Tsaka wala kang kasama tapos nakainom ka pa. Ihatid ka na lang namin." Nag-aalalang sabi ni Cindy. "I know na mag-aalala o nag-aalala ka sa akin. Pero matibay itong boyfriend mo. Hindi mapapabagsak to." Tugon ng binata at itinaas pa ang kamao sa ere. "Boyfriend mo siya? Akala ko friend mo lang." Nagtatakang tanong ni Leo. Kasi kuya." "Yes bro, she's my girlfriend. And I'm very happy to have a lady like her. She's so worth it to love." Nakangiting sabi ni Carl na pampupungay na ang mga mata. "Okay. But Cindy, mag-explain ka sa akin mamaya sa bahay ha. Hindi ko to alam," sabi ni Leo at tumango na lamang si Cindy. "Thank you ulit ha. Kayo mag-alala, kaya ko mag-isa. Tsaka may dadaanan pa ako. Ingat kayo sa biyahe ha," sabi ni Carl.
Uy, sumabay ka na. Sabi muli ni Cindy. Hayaan mo na siya. Ayaw talaga niya eh. Wika naman ang kanyang kuya Leo habang naglalakad na palayo si Carl. Walang paglagyan ng pag-aalala ni Cindy sa binata pero hindi na lang niya ito ipinilit. Sa mga puntong ito, pakiramdam niya talaga ay mabigat o may mabigat na dinadala si Carl. Yung mga ngiti ng binata ay nakita niyang may lungkot na itinatago. Nang umalis na ang sasakyan ng magkapatid ay nakita pa ni Cindy si Carl na nakaupo sa gutter at tulala lamang sa malayo. Parang mas lalong kumirot ang puso ng dalaga. Naaawa siya na hindi niya maintindihan kung bakit. Maaari bang malaman ko kung feel na feel mo nang sabihin? Sana ay sabihin na ito. Request ng puso ko ikaw. Kung dami may kadaya ko nang manliligaw. Maaari bang malaman. Pagdating ng Lunes, sumapit ang break time. Dumaan si Cindy sa basketball court kung saan madalas nagpa-practice si Carl. Nakita niyang naroroon ang binata na nakatulala na naman habang nagpapahinga. Mabuti na lang ay may dala siyang tubig na hindi pa naman niya nababawasan. Nilapitan niya ang binata at agad na inabot ang tubig. Napaangat ng tingin si Carl na para bang nahihiya. Pagtatanggi nito. Salamat. Pero tapos na ako uminom eh. Huwag ka nga magpanggap. Kanina pa kita pinapanood at hindi ka pa umiinom. Sabi ni Cindy. Sabay bawi. Ay, sorry. Natanto niya kasi na si Carl nga pala ang kausap niya. Ang lalaking kinababaliwan ng mga babae. Masarap magpanggap, no? Sabi ni Carl sabay tayo. Padabog niyang kinuha ang towel sa gilid at saka lumabas ng court. Hoy, hindi pa tapos ang training! Sigaw ng coach kay Carl. Magmula ng araw na iyon ay hindi na pumasok si Carl. Mag-iisang linggo na siyang absent sa school. Hinahanap na rin siya ng mga ka-teammate nila dahil malapit na rin ang laban nila sa ibang school. Ilang beses namang sinubukan ni Cindy kontakin si Carl pero hindi naman ito sumasagot. Kaya gayon na lamang ang kanyang pag-aalala sa lalaki. Para kasi kay Cindy ay masyado siyang pumapapel sa buhay ni Carl pero hindi niya rin maintindihan kung bakit. Kahit na wala naman silang official declaration ng friendship, nagkaroon naman sila ng matinding attachment, lalong-lalo na sa puso ni Carl. Marahil isa sa mga dahilan ay naroroon na talaga ang pagkagusto niya kay Carl. Pero bukod pa doon, ang pakiramdam niya ay kailangan ng binata ngayon ng makakasama. Naisipan tuloy ni Cindy na magpunta sa isang park na noon ay nabanggit ng binata sa kanya. Hindi siya sigurado kung naroroon nga si Carl pero wala na siyang lugar na naiisip pa. Pagdating niya roon, sinuyod niya ang buong parke. Gabi na kaya medyo madilim sa ibang bahagi. Napadaan siya sa isang bench na may nakaupong lalaki. Lalagpasan niya sana iyon pero… Cindy? Pagtawag sa kanya ng isang pamilyar na boses. Carl? Tanong niya. Madilim kasi sa kinauupuan ng lalaki at hindi niya tiyak kung si Carl nga ba iyon. Nang makasiguro, umupo agad si Cindy sa tabi ng binata. Panimula niya. Ano nangyari? Hinahanap ka na ng mga teammate mo. Malapit na rin yung laban ninyo. Subalit, pilit na iniiba ni Carl ang topic sa pagsabing, hinahanap ako? O baka hinahanap mo ako? Oo. Hinahanap din kita dahil nag-aalala kami sa iyo. O nag-aalala ako sa iyo. Bakit ka naman nag-aalala? Sino ba ako sa iyo? Kalmadong tinig ng binata. Napaisip sandali ang dalaga. Hanggang, mahalaga ka rin naman sa akin kahit hindi naman tayo close. Ikaw lang yung nag-iisang lalaki na kumakausap sa akin sa school, no? Nalaman ko sa mga klase mo na gusto mo ko. Diretsahang sabi ng binata.
Parang tumigil ang mundo ni Cindy sa kanyang narinig. Ha? Pagkakaila ng dalaga. Sorry kung nagtitake advantage ako ha. What do you mean? Lalong naguluhan si Cindy sa pinagsasabi ng binata. Nang malaman ko kasi na may gusto ka sa akin, hindi na ako nagsayang ng oras eh. Kinuha ko na yung pagkakataon na baliw ka pa sa akin. Kaya gumawa agad ako ng paraan para mas ma-attach ka pa sa akin. Teka, naguguluhan ako Carl. Ano bang sinasabi mo? Bumuntong ng hininga si Carl. Hindi naman totoong mayaman ako eh. Narinig ng dalaga ang pilit na tawa mula kay Carl. Kinabibigla niya talaga ang mga nalalaman. Nagpapanggap lang ako na mayaman para matanggap ako ng iba. Takot ako na baka kapag nalaman nilang hindi nila ako ka-level, iiwan na lang din nila ako. Tulad nung ginawa ng iba sa akin. Gaya ng mga nauna kong kaibigan dun sa una kong school. Ganun na ganun sila. Tsaka, Cindy, isa lang kasi akong scholar. Wala talaga akong sasakyan. Yung daddy na narinig mo at chaperone, gawa-gawa ko lang yun para kahit papano ma-impress ka. Yung sa party, dinala kita ron para magmukha talaga akong mayaman. Kaya gusto ko sana mag-sorry. Sorry kasi ginamit kita. Alam kong mali. Alam kong mali yun. Nag-init ang mukha ni Cindy. Pero dahil sa iba pang narinig niya ay hindi niya magawang mainis. Naguguluhan siya ng puntong iyon. Bakit kailangan mo magpanggap pati sa akin? Tanong ni Cindy. Kasi natatakot ako na baka kapag nalaman mo ang totoo, iwan mo rin ako gaya ng mga naunang babae sa buhay ko. Natakot ako na baka mawala yung pagkakataon ko na maging akin ka. Na baka mamaya biglang magbago tingin mo sa akin. Nanginginig na ang boses ng binata. Kaya nga nung nalaman ko na may gusto ka pala sa akin, nag-take advantage na ako. Kasi matagal na kitang gusto pero hindi ko lang masabi. Kasi ito lang ako eh. Wala naman ako may pagmamalaki. Baka di ako magustuhan ng mga magulang mo. Tapos naisip ko na baka kapag nag-take advantage ako, maramdaman ko man lang na may girlfriend akong katulad mo. Yung bang mataas. Achievement na para sa akin yun. Yung maging girlfriend ka eh. Paliwanag pa ng binata. Hindi tuloy makapaniwala si Cindy sa mga naririnig. Matagal mo na akong gusto? Kailan pa? Schoolmate kita no elementary hanggang high school. Dahil sa katalinuhan ko, na-afford kong mag-aral sa kung saan ka naroroon. Gustong gusto kitang laging lapitan noon kaso wala akong lakas ng loob. Yung mga nagkakagusto sa'yo, may sundong kotse, maraming pera, maporma. Samantalang ako, wala. Hindi katulad nila. Sandaling tumahimik ang paligid at may hangin na umihip. Nakadagdag iyon para mas maramdaman ni Cindy ang dinadala ng binata. Sorry kung ginamit kita, Cindy. Kung nagduda ako sa iyo na baka tulad ka nila, sorry. Sorry kung ang selfish ko at ang plastic ko sa lahat ng tao. Ngayon, mas lalo kong na-realize na wala akong karapatan na mahalin ka. Napakawalang kwenta kong. At bigla na siyang sinampal ni Cindy. Labis naman itong ikinagulat ng binata. Huwag mong sabihin yan. Huwag mo ang i-down yung sarili mo. Oo na, ginamit mo ko. Pinagdudahan mo ko. Nagsinungaling ka sa maraming tao pero walang magagawa yung mga sinasabi mo para maging okay ka.
Gumawa ka naman ng paraan para maging karapat-dapat ka para sa isang bagay o tao. Carl, oo, inaamin ko. Nasaktan ako sa mga nalaman ko ngayon. Pakiramdam ko, isa lang akong gamit na pwede mo nalang gamitin anytime na gustuhin mo. Pakiramdam ko sinamantala mo yung kahinaan ko. Pero wala eh. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo pero mahalaga ka sa akin. Cindy, mahusay ka sa ibang bagay. Magaling kang maglaro ng basketball. Matalino ka rin. Hindi mo kailangan magpanggap para lang tanggapin ka ng ibang tao. Kaya please Carl, magpakatotoo ka. Huwag kang duwag. Kung hindi ka nila kayang tanggapin, hayaan mo sila. Hindi sila kawalan. Andito ako. Andito naman ako. Tanggap na tanggap kita. Talaga? Tanggap mo ako kahit ganito lang ako? Nakakainis ka naman, Carl. Bakit ka ba ganyan? Bakit? Akala mo ba nagustuhan kita kasi mayaman ka? Nagustuhan kita dahil matalino ka at may talent ka. Ramdam na ramdam kong mabuti kang tao. Ramdam ko iyon nung unang beses pa lang tayo nagkita. Mataas ang tingin ko sa iyo kasi ang dami mong kayang gawin. Kaya nga idol kita eh. Naging crush kita, hindi dahil sa antas ng buhay mo. Dagdag ng dalaga. Cindy, sorry talaga. No. Mapapatawad lang kita kapag inayos mo yung sarili mo. Kailangan mong bumawi, hindi para sa ibang tao kundi para sa sarili mo. Patawarin mo ang sarili mo at simulan mong tanggapin kung ano yung totoong ikaw. Bigla na lamang humagulgol si Carl. Ramdam na ramdam ng dalaga ang bigat na dinadala ng binata. Carl, please. Be better for yourself at sa mga taong nagmamahal sa iyo. Huwag kang mag-alala. Andito ako at susuportahan kita. Sa mga sinabing iyon ni Cindy ay naliwanagan ang binata sa sarili niya. Siguro nga, kailangan lang din niya ng kahit isang tao na naniniwala o maniniwala sa kanya. Wala ngang iba kundi si Cindy. Malaki nga ang naitulong ni Cindy sa katauhan ni Carl dahil magmula ng gabing iyon ay inumpisahan talaga ng binata na tanggapin ang mga bagay na meron siya. Dumating na nga sa puntong nalaman na ng lahat ng nasa kanilang eskwelahan ang patungkol sa tunay na estado ng buhay ni Carl. Siyempre, maraming nadismaya. Yung mga babaeng patay na patay sa kanya ay binura na siya sa listahan. Samantalang mga kabarkada rin niya ay hindi na rin siya sinasama pa. Pero hindi na lamang iyon pinansin ni Carl sapagkat para sa kanya, ang mahalaga ngayon ay ang pamilya niya at si Cindy na nanatiling naniniwala sa kanya kahit na iniwan siya ulit ng mga taong itinuring niyang kaibigan. I'm ready now, sabi ni Carl habang nakaharap sila sa bahay nila Cindy. Ito kasi ang araw na opisyal nang ipapakilala ng dalaga si Carl sa kanyang pamilya. You can do it, Carl. I believe in you, nakangiting sabi ni Cindy. Pagpasok nila ng dining area ay nandoon na ang pamilya ni Cindy. Pinaupo agad sila ng tatay ni Cindy na puno ng tattoo sa magkabilang braso. Matalim ang tingin nito sa binata. Hindi maikakaila ni Carl na nai-intimidate siya ng sandaling iyon lalo pat mayaman naman talaga ang pamilya ni Cindy. Bilang panimula ng ama ni Cindy, kaya mo na bang buhayin ang anak ko? Papa naman, yan ba agad ang itatanong? Pamumutol ni Cindy na tila naiilang. Sa ngayon po, wala pa po akong kakayahan na maibigay ang mga dapat para sa kanya. Pero nag-aaral po ako na mabuti. Sa katunayan po, maganda ang mga grades ko para makapaghanap ng magandang trabaho sa future. Tsaka nagsisikap po talaga ako. Inaamin ko rin po na hindi ako galing sa mayamang pamilya. Nangungupahan lang din po kami, pero hindi po rin natatapos ang buhay ko. Kaya pinaghihirapan ko po talaga ng lubos yung pangarap ko. Handa po akong patunayan sa inyo na karapat dapat ako.
Kaya po nandito rin ako sa harapan ninyo para formal na magpaalam. Liligawan ko po yung anak ninyo. Liligawan ko po si Cindy. Matapang na sabi ng binata. Nagkatinginan ang mga magulang ni Cindy habang ang dalawa naman niyang kuya ay tahimik lang. Gusto ko ang mga sinabi mo pero hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang nangyayari. Sagot ng papa ni Cindy. Pa, pamumutol muli ng dalaga. Subalit muling nagsalita ang kanyang ama nang, kaya pumapayag akong ligawan mo ang anak ko at patunayan mo lahat ng sinasabi mo. Dahil ako kasi yung tipo ng tao na ayaw ko yung puro salita. Maliwanag? Opo sir. Sabi naman ng binata. Walang paglagyan ng tuwa na nararamdaman ni Cindy at Carl. Hindi pa naman sila magjowa pero doon na rin ang punta nun. Mahal ni Cindy si Carl. Ganon din naman ang binata sa kanya. Pero gusto ni Carl na pagsikapan niya ang matamis na oo ng dalaga. Leo, labas mo nga yung pundador dyan. Tignan ko lang kung makakapalag to sa akin. Pagyayaya ng papa ni Cindy. Sige, masaya yan. Natatawang sabi ni Leo. Nataranta na si Cindy kasi alam niya na pangmalakas ang inuman ang gustong mangyari ng tatay niya. Kung kaya't, Papa naman, may pasok kami bukas. Pagtutol ni Cindy. Walang pasok-pasok, basta magiinom kami. Natatawang sabi na ng kanyang ama. Tumingin si Cindy sa nanay niya pero kibit balikat lang ang naging tugon sa kanya. Sa isa naman niyang kuya na si Arnel, tumatawa lang din. Hindi na napigilan ni Cindy ang papa at kuya Leo niya. Isinalang na si Carl sa inuman na inabot pa nga ng madaling araw. Kaya kinaumagahan, natagpuan na lang ni Cindy na natutulog sa banyo si Carl. Nainis siya pero sa kaloob-looban ni Cindy ay masaya siya dahil ang lalaking pinapangarap lamang niya noon, inaalagaan na niya ngayon. Ngayong nandyan ka na ding magmamadali, ikaw lang ang katabi hanggang sa ang buhok ay pumutik. Di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong dahil ikaw ang katiyakan ko. Hinding-hindi na ako bibitaw. Ngayong ikaw na ang kasayaw. Kung meron mang kulay ang aking nagsisilbing tanging love, ikaw ay dilaw. Wow! medyo kilig na kilig tayo doon sa part na yon kasi nga halos lahat naman siguro sa mga tigapakinig po natin maging sa podcast o kaya naman syempre dito sa ating YouTube channel at syempre nakashare din sa ating Facebook ngayon, sa ating Twitter, sa ating IG at sa mga brother YouTube channel natin na Hilakbot TV Pinoy Horror Stories, Hilakbot Haunted History at syempre sa ating Sindak Short Stories. Malamang kung ikaw ay isa sa mga katulad ko rin po, medyo natuwa lang ako doon sa pinakahuling part na papainumin yung manliligaw. Kasi nakarelate po ako doon kasi ganito rin yung ginawa sa akin ng father ni si Papa. Papa po ni Pam. Pero hindi siya branded. Lambanog talaga ang ininom kasi Quezon Province eh. So yun ang sikat doon dahil nakakatuwa lang. Siyempre kapag ganun asahan na ninyo kasi kumbaga lalaki sa lalaki yung parang ganun mga ins and outs at malamang sa malamang kapag ginanyang kakasin ng ama ng nililigawan o ng iyong girlfriend o na mapapangasawa mo, tinetesting ka niya kung saan ka aabot. At ikalawa, marahil ito rin yung ginawa kasi sa kanya na initiation kumbaga ng kanyang naging biyenan. Diba? Nung siya ay nasa kalagayan mo rin na binata na nanliligaw o kaya naman ay nagpapaalam para hingin yung kamay ng anak na babae nung biyenan niya ngayon. Diba? Parang ganon. So marahil ganun din yun eh. Lahat naman siguro din nagiging common yung ganitong scene at medyo may kilig. Yun nga lang syempre ito nga yung isa sa mga pinakatatak ng kwentong ito na kung talagang totoong mahal mo ang isang tao kahit na from mayaman hanggang naghirap o kaya baliktad, di ba? Mahirap, naging mayaman, kahit na ano maging estado, nagkasakit man siya ng malala o healthy man siya, kung ano man, basta kung totoong mahal mo ang tao,
hindi ka aalis sa kanyang tabi. Hindi mo siya iiwanan kahit na anong mangyari. Kaya nga di ba na doon yung sinasabi nila na for richer or poorer, in sickness or in health, di ba? Till death do us part. Nandyan na yan kapag mahal mo talaga ang isang tao. Di ba? Kaya maganda, good thing talaga dito kay Cindy, hindi naging matapobre yung kanyang kaanak. At talagang isa pa dito na nakakatuwa ay tinanggap ni Cindy ng buong buo kahit na may konting inis sa kanya yung pagtitake advantage ni Carl. Tinanggap pa rin niya, di ba? Yung pinaka-estado ni Carl. Di ba? At saka ang ganda rin, kunin nyo rin po yung part ng sinabi ni Carl doon. Siguro i-quote na lang natin pag sa mga promotion. Maganda yung isinagot niya ganun, parang pang pageant yung sagot niya. Ang tinanong lang naman sa kanya, ikaw mabubuhay mo na ba yung aking anak, parang ganun. Pero iba yung sinagot niya, pang pageant yung level ng sagutan niya, di ba? Pero ang ganda ng sagot niyang ganun, Kaya kunan ninyo yon ng part o memorize ninyo yung part na yon para kung halimbawa ikaw man ay darating din sa punto o may plano ka na rin na dumating sa ganong punto at imimit mo na ang parents ng iyong jowa o kaya ng iyong liligawan, di ba? yun ang sasabihin mo, di ba? Maraming salamat na naman sa mga patuloy po na mga nagpapadala ng kanilang kwento dito po sa Red Diaries. Ang email po natin ay reddiaries2021@gmail.com, katulad ng mga iba pang mga feature natin dito. Pero ito pong kwentong ito ay sa panulat po ng ating kaibigan na si Delonex Rehia 15 at marami pa po siyang kwento na atin pong i-feature dito po sa ating channel soon. Kaya i-subscribe mo na yan, i-notification bell mo na para at least lahat ng mga bago po natin na ilalabas dito ay inyo po madidinig, di ba? At ganoon na rin sa mga nasa podcast, sa Spotify app na rin po at pwede nang i-stream ang unang 4 na mga episodes natin dito sa Red Diaries Tagalog Love Stories. Sana po'y nakapaghahatid kami ng kilig, lalong-lalo na sa mga single na wala pa rin pong kayakap ngayong gabing ito. At maraming salamat din sa mga patuloy din po na nasusundan kami dito sa channel na ito, sa bunsong channel ng Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, Hilakbot Haunted History at ng Sindak Short Stories. Ako pong muli si Red. Maraming salamat, Team Ayi! At hanggang sa muli nating pagkikilig-kinig. Siyempre, dito lamang sa Red Diaries. Sa bawat oras, ika'y naalala, subalit wala ka na sa aking tabi. Salamat sa masasayang alaala, pag-usapan natin dito sa Red Diaries. Red Diaries, sa Red Diaries. Red Diaries, sa Red Diaries.